Ang video natin ngayon ay tungkol sa mga pangyayari na naman dito sa South Korea. Ito ay nagsisilbing babala dun sa mga gusto palang mag-apply dito sa South Korea at dun sa mga nandito na sa South Korea, yung mga baguhan. Isang kababayan na naman natin ang binawian ng buhay dito sa South Korea. At dumating siya dito ay nung last year lang, nung December 2, ibig sabihin 4 months pa lang siya dito sa South Korea. Ang nag-post nito sa Facebook ay yung babae na sumusundo sa mga APS worker. Halimbawa, pagdating nyo sa Incheon Airport, siya yung sumusundo sa inyo. Doon sa mga APS worker na baguhan na lalapag sa Incheon Airport, siya yung nangangasiwa, siya yung sumusundo sa mga APS worker papunta ng training center. Basahin natin yung post niya. Ito. Nandito na naman po ako kumakatok sa inyong mga puso. Isang EPS worker po ang pumanaw dahil sa matinding homesick at nervyos. Hindi po biro ang lungkot at pag-iisa dito sa ibang bansa. Kaya sana po huwag natin itong baliwalain. Yan talaga yung mga kabayan, yung matindi nating kalaban dito sa pangingibang bansa, hindi lang dito sa South Korea, kahit sa ibang bansa. Matindi talagang kalaban itong homesick. Tapos pagdating mo pa sa company, hindi maganda yung mapuntahan mo. Namatay siya sa homesick na nakalagay dito at nervyos. At baguhan ka dito, syempre, mahihirapan ka rin mag-adjust, lalo pat ito ay may pamilya na rin sa Pilipinas, may iiwan kang anak. Okay lang sana kung binata or dalaga, pero mahirap talaga mga kabayan kapag may iiwan kang pamilya sa Pilipinas, lalo pat maliliit pa yung mga anak mo. Yun talaga yung matindi, naranasan ko rin yan, matindi talaga ang homesick. Isa pa lang anak ko noon, yung panganay ko, naramdaman ko rin to nung pagpidos, talagang masaya pa ako kasi sa wakas ka ako, makakarating na rin ako ng South Korea. Susweldo na ako ng malaki, mabibili ko na yung mga gusto ko. Habang nandun ako sa airport, masaya pa, excited, kahit madaling araw yung flight. Pagdating na ng training center, doon na ako tinamaan ng homesick. Doon ko na naisip na hindi pala ako basta-basta makakauwi sa Pilipinas. Taon nang bibilangin bago ko makita ng personal yung pamilya ko. Pero sa totoo lang mga kabayan, mas matindi noon dati. Yung ibang inabutan ko ditong Pinoy, mga 2004, 2005, kasi noon ay hindi pa masyado uso, hindi pa uso ang video call sa cellphone. Kailangan mong pumunta ng mga computer shop para maka-video call sa asawa, sa pamilya. Kaya mas mahirap noon yung sitwasyon. Hindi katulad ngayon, i-video call lang sa Messenger, mababawasan na ng konti yung homesick mo. Ang mahirap lang talaga dito yung pagbaguan. Talagang mag-a-adjust ka talaga. Naranasan ko yon. Nung nasa training center ako, hindi talaga ako halos makatulog. 3 days yun, siguro mga 3 oras, 2 oras lang yung tulog ko. Pagdating ng mga madaling araw, nagigising na ako, hindi na makatulog. Nag-iisip na ako ng nag-iisip na parang ang gusto ko ay magbakasyon na agad. Hindi pa ako nakakarating ng company. Kaya mahirap talaga. Kaya doon sa mga nag-a-apply papunta dito sa South Korea, mga nag-aaral ng Korean language, yung may mga employer na, yung nag-iintay ng employer, ito yung sasabihin ko sa inyo. Dito nyo palang malalaman pagdating dito sa South Korea, dito nyo palang malalaman kung ano talaga ang totoo at kung anong klaseng company yung madadatnan ninyo, kung anong klaseng mga ugali ng mga Pinoy ang mga kasama ninyo, kung anong ugali ng klase, kung anong ugali ng mga Koreano na mga kasama ninyo. Kaya, yun, hindi ito, meron kasi mga nagsasabi na kesyo, parang nananakot ako, na sabi, halos lahat naman daw ng gustong magtrabaho dito sa Korea ay kaya naman daw, kumbaga hindi naman daw susubok mag-apply dito kung hindi kaya, kung hindi buang loob. Yun, wag kayong basta-basta magsasalita ng ganyan kasi hindi tayo pare-pareho. Kung kayo kaya ninyo na malayo ng matagal sa pamilya ninyo, pero yung iba talaga hindi. Sinubukan lang nila. At ganun. Kaya kung gusto nyo mag-apply dito sa South Korea,
pag-isipan nyo mabuti. Kasi iniisip ninyo baka kaya nyo naman, tapos pagdating dito, ganyan, iyak-iyak, linggo pa lang, urbuan, gusto nang umuwi sa Pilipinas. Kaya ang masasabi ko ay labanan talaga ang stress. Kumbaga isipin nyo na lang yung mababago sa buhay ninyo kapag tumagal kayo dito sa South Korea. Isipin niyo, halimbawa, yung anak ninyo, nami-miss ninyo, isipin niyo na lang yung magagawa ninyo para sa kanya kapag tumagal kayo dito sa South Korea. Isipin niyo, makapag-aral niyo siya ng college, mabibigyan niyo siya ng magandang kinabukasan. Ganun na lang talaga ang dapat isipin para mabawasan yung homesick ninyo. Tapos, sa kasama yung mga Pinoy, kung kayo ay may dinadamdam or na-stress na kayo, or talagang na-homesick kayo, kausapin yung mga kasama yung Pinoy. Tanungin nyo sila bakit parang okay lang sa kanila, ganun. Kumbaga makipag-usap kayo dun sa mga kasama yung Pinoy. Mahirap lang kasi baka mag-isa lang sa company, walang makausap. Ang mahirap kasi nito yung nandun na yung homesick. Halos lahat naman siguro ng EPS worker dito sa South Korea nung first time nakaranas talaga ng homesick. Ang mahirap lang kasi nito, nahuhumsi ka na, tapos mahirap pa yung trabaho mo, sisigawan ka pa ng amo mo, mumurahin ka pa, tapos yung mga kasamang Pinoy, wala pang pakialam sa iyo. Merong mga ganyan talaga, may ganyan talaga mga kabayan. Walang pakialam sa iyo, tapos pinagalitan ka ng Koreano, papagalitan ka pa rin ng kasamang Pinoy, di ba? Yan yung mga Pinoy na walang pakialam sa nararamdaman ng kapwa Pinoy. May mga ganyan talaga dito, mga kabayan. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na dapat ay buo ang loob ninyo kapag kayo ay pupunta dito sa South Korea or kahit sa ibang bansa. Hindi kasi talaga tayo pare-pareho mga kabayan eh. Meron kasi mga tao na nasanay na laging kasama yung pamilya nila, yung magulang nila, lumaki ng talagang hindi nawawalay. Kaya siguro yan yung mga kapag tinamaan ng homesick ay hindi kinakaya, no? Example ko na lang itong sitwasyon ko dati. Kasi lumaki talaga ako halos ng maagang iniiwan ako ng nanay ko. Kasi bunso ako sa magkakapatid, siyam kami. Tapos yung mga kapatid ko, mga nagsiasawa na. Yung iba binata, hindi naman nasa ibang lugar din lagi nagtatrabaho, nasa Maynila. Tapos yung iba, nagkakaroon ng anak sa malayong lugar, katulad sa Cavite. May kapatid ako na nagtatrabaho dati sa Cavite. Na nakapag-asawa siya, siyempre, dalawa silang mag-asawa, nagtatrabaho. Ang ginawa ng kapatid ko, kinuha yung nanay ko, di ang nangyari, elementary pa lang ako, mag-isa na lang ako halos lagi sa bahay. Iniwanan ako ng nanay ko, inaalagaan yung pamangkin ko. Tapos yung tatay ko naman, lagi rin wala sa bahay, siyempre nagtatrabaho. Ayun. Kaya maaga akong nawalay sa pamilya ko. Maaga akong iniwan ng nanay ko. Hindi naman iniwan. Kailangan din kasi. Nakadepende rin sa pangangailangan. Tapos, pagka-graduate ko ng high school, maaga rin akong nagtrabaho mga kabayan. Nung high school ako, nagtatrabaho talaga ako para may pambaon. Ako talaga yung nagsisikap para magkaroon ako ng baon papasok sa school. Pagka-graduate ko ng high school, ayun, trabaho na ako sa ibang lugar, sa Maynila, sa Pasig, sa Cavite. Marami na akong napuntahan marami na rin akong naranasan na klase ng trabaho. Napahaba na tong kwento ko at ituloy natin yung sitwasyon ni Kabayan. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ni Kabayan kasi wala naman tayong abiso, hindi naman ako nakahingi ng permiso para gawan ko ng video ito, no? Sa akin lang kasi para malaman ninyo, para mabigyan kayo ng babala. Ito, hindi ko na mabanggitin yung pangalan ni Kabayan nung binawian ng buhay. Ay dumating sa Korea noong December 2, 2025. Ako po mismo ang sumundo sa kanya kaya mas lalo pong masakit tanggapin ang nangyari. Ngayon po nakikiusap po kami sa inyong kabutihang loob kahit kunting tulong lang po at napakalaking bagay para sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang anak na naiwan. Ayun.
may pamilya. Kaya mahirap din talaga. Mahirap talaga. Lalo pat ang iiwanan mong anak ay maliit pa. Mamimiss mo talaga. Pero, yun lang. Kung kapag nandito na kayo sa South Korea, tibayan nyo lang loob nyo. Huwag kayong papatalo sa stress kasi sa stress, homesick, pag stress na kasi, dyan na pumapasok yung ano eh. Marami ka ng maraming sakit na kapag stress na. Nandiyan na yung hindi ka na halos makahinga. Kumbaga wala kang wala kang hindi mo mailabas yung sama ng loob mo. Ayun, naiipon sa loob mo. Ayun na. Hindi na maganda yung nangyayari. Unang-una sa lahat, huwag makakalimot sa taas. Kung nakakaramdam kayo ng hindi magandang nangyayari, homesick na kayo, stress na kayo, isa lang, huwag kayong makakalimot sa taas bago kayo matulog.